Tayo pong manalangin, Panginoong Hesus, muli kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay makakapag-aral ng inyo pong mga salita. Ang aming samot dalangin ang malayang pagkilos ng mga Espiritu, maging tagapagturo ka namin, O Jesus. And we pray, Lord God, na katagpuin niyo po ang bawat desires ng bawat isa. Alam po namin, Panginoon, nakasama ka namin at kayo, Lord God, ang patuloy na gagabay sa bawat isa po sa amin, O Jesus Christ. Sa inyo pong papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang topic po natin tonight, topic 167, David Generation, a heart aligned with God. So meron po tayong dalawang text na aaralin for tonight, yung Acts chapter 13 verse 22 at yung Psalm chapter 71 verse 18. Ang sabi po ng Gawa chapter 13 verse 22, at nang siya'y alisin ng Diyos, referring to Saul, kasi yung unang hari ng Israel si Saul, pero dahil sa pagkakasalang ginawa ni Saul, pinalitan siya ng ating Panginoon. Si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking aking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. So dito sa verse na ating binasa, makikita po natin yung qualification ng Lord. Sabi dito, lalaking kinalulugdan ng Lord. Ibig sabihin, yung Lord mismo yung pumili. Pero yung isang bagay na gustong tingnan ng Lord sa kanyang pipiliin, yung handang sumunod sa lahat ng nais ng Panginoon. So naniniwala ako na ang Lord hindi nagkakamali sa pagpili sa bawat isa po sa atin. Di ba? Ang Lord, mahal niya ang bawat tao at alam niya kung sino yung para sa kanya. At tayong lahat, pinili tayo ng Lord at alam ko na andun yung heart din natin na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi rin po ng Awit chapter 71 verse 18, matanda na't puti ng aking buhok. So nagsasalita po dito si David. Ito yung time na matanda na si David, malapit na siyang mamatay. And then sabi na, huwag akong iwanan ang samo ko sa iyo, O Diyos. Hayaan mong ihayag ko ang lakas mong tinataglay. Samahan sa bawat lahing sa daigdig ay lilitaw. Dito magandang karakter na makikita natin kay David na iniisip niya yung legacy na kanyang iiwanan. Iniisip niya yung mga susunod na henerasyon. Ang prayer niya, ang heart niya, yung mga susunod na saling lahi sa kanya ay patuloy na maglilingkod at sasamba sa Panginoon. And praise the Lord, up until now naman, we honor, we worship the same God na in-honor, we worship ni David. So we live in a time when the world needs leaders not just with skills or charisma. 'Di ba? So katatapos lang ng election at sana hindi tayo tumingin doon sa iluluklok natin sa position dahil lamang sa skills or charisma. Pero ang Lord nakatingin doon sa merong puso na deeply aligned with God. Kasi kapag ang naluklok natin na leader, righteous in the eyes of God, merong puso na sumunod sa kalooban ng Panginoon, naniniwala ko na he'll become good leader, 'di ba? Sabi nga ng Acts chapter 13 verse 22, God himself declares David as a man after my own heart. Ibig sabihin, same na heart daw, same na puso ng Panginoon. Ganun pala yung puso ni David. The David generation isn't about age. It's about having a heart that says, yes, Lord, whatever you asked of me. Kasi alam natin na very young pa si David nung siya ay inanoint, 'di ba? Nung siya ay pinili ng ating Panginoon. Pero hindi naging hadlang yung kanyang pagiging bata para magawa niya yung gustong ipagawa ng ating Panginoon. Kasi ang Lord nakatingin nga sa ating mga puso. Ang gusto niya, yung kanyang mga pinipili, mga anak niya, tinatawag niya willing na sumunod sa kanyang kalooban. So we are called to be that kind of generation, to rise up in obedience, in worship, in courage, and even in legacy. So tingnan po muna natin yung history, yung background ng story na ating binasa or yung text na ating pong binasa. Doon sa unang Samuel chapter 16, doon mababasa po natin the Lord God rejecting Saul. Kasi nga during that time, ang pwede lamang talagang mag-offer sa Panginoon mga Levites katulad ni Samuel. Pero natagalan dumating si Samuel kaya si Saul na yung nag-offer, 'di ba? Before sila makipaglaban. Dahil doon nagalit ang Panginoon
dito kay Saul, and then iniwan na nga siya ng presensya ng Diyos kaya pinalitan siya ng Panginoon. Who had the appearance of strength but lack obedience. So malaking tao itong si Saul, malakas, yun nga lang, wala siyang pagsunod. Hindi siya sumusunod sa gusto ng Panginoon. In contrast, the Lord God chose David, the youngest son of Jesse, a humble shepherd, because of his heart. So ito makikita po natin dito sa picture, andito po si David yung nagpe-play ng lyre, and then andun po si Saul. So during that time, sinasaniban ng masamang espiritu itong si Saul. At para mawala yung masamang espiritu, tinatawag niya si David para mag-play ng lyre para umalis yung masamang espiritu. David wasn't perfect. Katulad din natin, hindi tayo perfect. Nagkakamali, nagkakasala. But in every fall, ang maganda dito kay David, he returned to God with deep repentance. 'Di ba? Andun yung willing talaga siyang humingi ng patawad sa Panginoon, and then hindi niya na binabalikan pa yung nagawa niyang pagkakamali. He knew how to lead. He knew how to worship, to repent, and to honor God. From the pastures to the palace, David's story teaches us that God promotes those whose hearts are aligned with His purpose. Diba? Ang Lord kasi talaga, yung sources, lahat ng mga blessing, ng mga pagpapala ng promotion na pwede po nating makamtan. Dito sa picture na nakikita natin, andito si Bathsheba, yan. So natukso itong si David, kaya nga kahit na may asawa itong si Bathsheba, kinuha niya si Bathsheba. And then ang ginawa niya, pinapatay niya si Urias, yung asawa ni Bathsheba. Pinauna niya sa labanan itong si Urias, yan, para masolo niya na talaga si Bathsheba. Ganon yung kasalanan ginawa ni David. At dahil doon, kinonfront sila ni Nathan, it's a prophet of God, kasi tinatago ni David yung kasalanan niya. Pero alam yun ng Panginoon. Pinasabi ng Lord kay Nathan, dahil sa kasalanan ginawa ni David at saka ni Bathsheba, yung kanilang firstborn mamamatay. At nangyari nga yun, namatay yung kanilang firstborn. So ano po yung 5 points na pag-aaralan po natin tonight para makita po natin yung generation ni David? Ano yung mga bagay na pwede nating tularan sa kanya? Ano yung mga bagay na hindi dapat natin tularan sa kanya? Ang point number 1 ko, a heart that worships even in obscurity or kalabuan. David in the fields, dun sa 1 Samuel chapter 16 verses 11 to 13. While others were seen, David was worshiping in the shadows. He learned to love God when no one else was watching. Masarap mag-worship sa Panginoon kapag sama-sama. Kapag nakikita ka ng ibang tao, a lot of people is doing the same thing na ginagawa po natin. Pero itong si David, even in private, kahit mag-isa siya, andun pa rin yung heart niya to honor the Lord, to worship God. Kasi ang Lord kasi nakatingin naman sa motibo ng ating mga puso. Kita niya yung lahat ng ating ginagawa. Sa 1 Samuel 16:11 to 13, sabi dito, kaya tinanong ni Samuel si Jesse, mayroon ka pa bang anak na wala rito? Kasi during that time, pinapunta ng Lord si Samuel sa sambahayan ni Jesse kasi andun daw sa anak ni Jesse yung i-anoint ng Lord na papalit kay Saul. So pinapila ni Jesse yung kanyang mga anak, and then lahat yon hindi sinabi ng Lord na hindi yun yung kanyang pinili. Kaya tinanong dito kung mayroon pa bang anak na wala rito, si Jesse. Sabi naman ni Jesse, mayroon pang isa, ang bunso na nagpapastol ng mga tupa. Ito na nga yung si David. Sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya. Hindi natin sisimulan ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, bata pa, malusog at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko. Buhusan mo siya ng langis. 'Di ba? Kung tayo, papipiliin tayo siguro, hindi natin pipiliin yung isang binatilyo. Kasi may mga kuya, etong si Jess, itong mga anak ni Jesse, may mga kuya itong si David, 'di ba? Na mas qualified in the physical kumpara dito kay David. Kinuha ni Samuel ang sungay ng sisidla ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. Kita mo dito, ang Lord kasi, kapag tinawag tayo, when the Lord God calls, He equips. Hindi ka naman basta tatawagin ng Lord and bahala ka na sa buhay mo. Tingnan mo dito, nilukuban ng espiritu si David.
Mula noon, ano nangyari? Sumakanya ng espiritu ni Yahweh. Pagkatapos si Samuel ay bumalik naman sa Rama. 'Di ba? So ito yon, very young si David nung siya inanoint ni Samuel na pinili ng Panginoon. So, ano pong matututunan natin dun sa binasa natin? God anoints in private before He appoints in public. Before ka bigyan ng Lord ng ministry, before ka magamit ng Lord mightily, inanoint ka na ng Lord privately, katulad ng ginawa na kay David. Ang tanong na lang dyan, do you have a heart of worship when no one is watching? Paano kung hindi na nagba-Bible study? Paano kung wala ng Sunday services? Andun pa rin ba yung heart daw natin to honor the Lord, to worship God, kahit na nag-iisa na lamang po tayo? Pangalawa, point number 2, a heart that fights by faith. Dito sa David versus Goliath sa 1 Samuel chapter 17, alam natin yung story, 'di ba? Pero before naman nilabanan ni David si Goliath, sabi nung kaninang verse na binasa natin, nilukuban siya ng espiritu at sumakanya na ang Espiritu Santo. So it was the Holy Spirit working inside David kaya niya natalo si Goliath. David didn't see Goliath as a problem. He saw him as an opportunity to glorify God. Tindi, no? Sana ganun din tayo. Marami tayong Goliath ng buhay. Maaring sa ating finances, sa ating kalusugan, sa ating relationship, sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, 'di ba? Sa mga tao na nakapaligid po sa atin, sa ambisyon, pangarap sa buhay, maaring tinitingnan natin siya as Goliath or problem, 'di ba? Pero sana nakikita natin yung mga hindi magagandang nangyayari or mga ang problem na na-encounter natin as an opportunity to glorify God. At ganun yung nakita ni David. 'Di ba? Sabi ng 1 Samuel 17:46 to 47, ngayong araw na ito'y ibibigay kini Yahweh sa aking mga kamay. Hindi niya tiningnan na ang taas-taas, ang tangkad-tangkad ni Goliath na kanyang lalabanan. Ang sabi niya, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababaksakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. At ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawan ng hukbong Pelesteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Tingnan mo yung kanyang mindset, yung kanyang heart to glorify, to honor the Lord, 'di ba? At makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat, 'di ba? Hindi siya gumamit dito ng weapon, 'di ba? Alam natin ang ginamit lang ng terador, 'di ba? Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Tingnan mo yung faith ni David, 'di ba? Ang laki ni Goliath pero hindi niya tiningnan si Goliath as a problem kundi an opportunity for him to glorify God. And it come to pass, natalo niya si Goliath. So ano pong principle na ating matututunan dito? The David generation doesn't back down from giants. So sana kahit na may mga problemang dumating sa atin, andun pa rin yung heart mo to honor the Lord, to worship God, magpatuloy ka lang sa Panginoon. Patuloy ka magtiwala sa Lord. Kaya ang tanong dito, are you facing challenges ba with faith or with fear? Sana doon tayo sa with faith. So harapin natin yung mga pagsubok ng buhay na merong pananampalataya at hindi mayroong takot. Point number 3, a heart that honors authority. Dito makikita natin na pinalitan na ng Lord etong si ano, 'di ba? Pinalitan na ng Lord etong si Saul, ang pinalit sa kanya ay si David, 'di ba? Pero si David, meron na siyang opportunity na patayin si Saul pero hindi niya pa rin ginawa. Mababasa natin yan sa 1 Samuel chapter 24. Even when Saul was trying to kill him, David honored him as God's anointed. So, maraming authority ng buhay na meron tayo. Yung mga parents natin, mga teachers po natin, yung mga government officials, mga pastors, mga leaders, mga bosses po natin sa trabaho. Lahat po sila in authority. At katulad ni David, kailangan din natin silang i-honor. Ito yung makita natin na may pagkakataon na dito, etong si David napatayin si Saul, pero hindi na pinatay si Saul. Kasi alam niya na si Saul ay anointed by God, pinili ng Diyos. At dahil doon, hindi niya in-spare niya itong si Saul. So ang tanong dyan, how you treat authority reveals how much you trust God. Yan. Again kahit na napakasama ni Saul, si Saul, 'di ba, papatay niya si David during that time. Galit na galit siya kay David. Pero
hindi pa rin pangit yung naging trato ni David over Saul. Kasi nga, maganda yung relationship niya sa Panginoon ni David. So in the same, ganun din tayo. Dapat patuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon. Kaya ang tanong dito, are you honoring or undermining leaders God has allowed over you? Sana doon tayo sa pag-honor. Lahat ng authority given niya ng ating Panginoon. So i-honor po natin yung mga people above us. Point number 4, a heart that repents quickly. 'Di ba sabi ko sa inyo, hindi perpekto si David. Nagkasala siya ng adultery, nangalunya siya, 'di ba? May asawa si Bathsheba pero kinuha niya si Bathsheba. And then, naging murderer pa siya kasi pinapatay niya si Urias, 'di ba? Sa Psalm chapter 51, makita natin, David failed, but his repentance was deep, raw, and humble. What made him different from Saul was his response to correction. Si Saul kasi, 'di ba, yung kwento ko, yung hindi siya nag-obey, hindi siya sumunod sa Panginoon, hindi siya nag-repent, kundi naging prideful pa siya. Unlike si David, he was willing to be corrected. Kahit nga kinuha ng Lord yung kanyang firstborn with Bathsheba, 'di ba? Hindi siya nagtampo sa Panginoon. Nagtiwala pa rin siya sa Panginoon. Lumapit pa rin siya sa Panginoon. Kaya sabi nga ng awit 51 verses 1 to 2, ako'y kaawaan. Nananalangin dito ay si David. O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Sana ganun din tayo. Minsan nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Pero huwag nating hayaan na yung pagkakamali natin, pagkakasala natin, yun yung maging way para hindi tayo lumapit sa Diyos. Kapalan natin ang mukha natin, lumapit tayo sa Panginoon, mag-repent po tayo. At katulad ni David, huwag na nating ulitin yung nagawa natin pagkakamali at pagkakasala at sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ayan, dito sa makita natin sa story, nag-pray naman dito si David. Even si Bathsheba, yung kanilang firstborn, kasi alam niya na yun yung verdict ng Panginoon dahil sa kasalanan ginawa ni David, mamamatay yung kanilang firstborn. Nag-prayer and fasting si David, pero ang tanong, nabuhay ba yung bata? Inispare ba ng Panginoon yung bata? Hindi. Namatay yung bata. Pero kahit na namatay yung firstborn ni David at saka ni Bathsheba, hindi nawala yung pananampalataya ni David. God's grace flows freely to the brokenhearted. Alam mo, totoo yan. Kapag may mga matindi tayong pinagdadaanan sa buhay, kapag may mga problema tayo, the more natin na-experience yung grace, di ba? Yung love ng ating Panginoon. Kasi kung all is well, minsan hindi na natin kakailanganin ng Diyos. Ay, hindi na ako atin ng Bible study, hindi ko na kailangan mag-pray, hindi ko na kailangan mag-church. Anyway, okay naman ang buhay ko, di ba? Kaya nga, napaka-important din na kapag dumaraan tayo sa mga brokenheartedness, sa mga painful season of our lives, the more natin ma-experience yung grace, yung power ng ating Panginoon. Kaya ang tanong ko dito, when you fall, at hindi tayo exempted dyan, nangyari yan sa atin, do you run to God or from Him? Sana dun tayo sa we run to God, diba? Kapag nagpo-fall tayo, the more na lumapit tayo sa Panginoon, hindi yung lumalayo tayo sa ating Panginoon. And last point ko po, a heart that thinks generationally. So David's final charge to Solomon. Nagkaanak pa naman po si Bathsheba at saka si David. At ito nga si Solomon at yun na nga yung sumunod kay David na hari. Mababasa natin yan sa 1 Kings chapter 2 verses 1 to 4 na naghabili na dito si David kay Solomon. Even on his deathbed, David was focused on legacy. He says, even when I am old and gray, let me proclaim your power to the next generation. Imagine, ang ganda ng heart ni David, di ba? Yung puso niya talaga nasa mga susunod na henerasyon. Gusto niya na may mga susunod na henerasyon na maglilingkod at mag-worship sa ating Panginoon. Nang malapit nang mamatay si David, pinagbilinan niya si Solomon ng ganito, malapit na akong mamatay, magpakatatag ka at lakasan mong iyong loob. Tuparin mong iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moses. Sa gayon magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. At tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin kapag ang iyong mga anak at susunod na salinlahi ay nananatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso at kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel.
At alam natin na nangyari yan, even up until now, yung angkan ng Israelites, naglilingkod, nag-worship sa Panginoon, at even to the Gentile nation na extend po sa atin yung grace ng Lord. Na tayo po ay nag-worship din sa Lord. The David generation isn't just about what we build. It's about who we raise up. Kaya nga napakahalaga ng discipleship, napakahalaga na nasishare tayo ng Word of God, di ba? Para yung nasishare natin ng Word of God, kayo yun, nasishare nyo rin yung Word of God to others. So are we living in a light that the next generation can follow? Yan, dito I understand, may mga attendees tayo dito, mga parents, so salamat. Hindi lang ikaw yung binibless ng Lord, even yung mga generation under you, yung mga anak mo, yung magiging apo mo, sila man din maglilingkod sa ating Panginoon. At ikaw yung gagamitin ng Lord, katulad ni David kay Solomon. In summary, David was a deeply devoted man of God who dreamed of generational impact. At kahit wala na ngayon si David, alam natin na nangyayari yan. He poured faith into Solomon and left spiritual instructions for the next generation. So dito, naging mabuting ama naman si David kay Solomon kasi nga tinuro na yung tamang pagpupuri, pagsamba sa Panginoon. Yet, his personal flaws, especially in handling conflict and parenting, serve as cautionary lessons. Hindi rin naman nakaligtas etong si David sa mga makamundong nangyari sa buhay niya, 'di ba? Mga pagkakamali, pagkakasala, and even meron pa nga siyang anak, 'di ba? Anak na lalaki ni rape yung kanyang anak na babae. Then yung kapatid ng anak na babae na ni rape, pinatay naman yung kanyang anak na si Amnon. And then nagrebelde itong si Absalom dito kay David. 'Di ba? Ang dami nangyari dito kay David. Pero nanatili pa rin siyang nag-worship, sumasamba sa Panginoon. He reminds us that a godly legacy isn't just about spiritual passion. It also takes relational wisdom, intentional involvement, and grace-filled discipline. So kailangan balansihin po natin yan. Kailangan andun pa rin na may wisdom ka on handling your sons or daughters, and then involved ka sa lahat ng nangyayari sa kanila, and then dinidisiplina po natin sila by the grace of God. The David generation isn't perfect. Hindi man talaga perfect, pero it's repentant. It isn't proud, it's obedient. It's a generation that says, Lord, that your will be done in me. Like David, we may start small, but if our hearts are God's, our impact will be eternal. So spend time this week asking God to search your heart. Start with worship, face your giants with faith, honor your mentors, repent quickly, and above all, live with the next generation in mind. So ang challenge po sa atin, Lord, make me part of the David generation, a man or woman after your heart who will do everything you desire. Panginoon, salamat o Jesus Christ sa gabing ito, sa mga salita na aming napakinggan. Katulad po ni David, dalangin namin, O Father God, yung mga magaganda niya pong ginawa, matularan po namin, Panginoon, at dalangin namin na maging lesson po sa amin yung mga bagay na hindi niya po nagawang tama, Panginoon Lord God. I pray na katulad ni David, magkaroon kami ng heart, Panginoon, to worship you, to honor you, na patuloy na magtiwala, ipagkatiwala ang buhay namin sa inyo, Father God. At alam namin, O Jesus Christ, na patuloy niyo po kaming gagabayan, sasamahan, tuturuan at tutulungan. Sa inyo, Lord God, na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.